Mr. President, narinig ko rin po kanina na si Mr. Saldico ay meron ng warrant of arrest. Tama po. Bakit po si dating speaker wala pa? Wala pa hong kaso sa Sandigan Bayan, Mr. President. So, yung Akala ko kasyadi po- ko, ang pagkaalam ko ho, ito yung mga unang kasong ifinalo sa kanya. Akala ko po isa sa ginamit po na katibayan ng pagsasampa ng kaso ay sworn statement ni Orly Gutesa. Ang statement po ni Orly Gutesa sa aking pagkakatanda, Mr. President, meron pong tatlong pangalan ang natatandaan ko pong nabanggit doon. Una, yung pangalan ni Representative Eric Yap. Pangalawa, yung pangalan ng dating Representative Saldico at pangalan ng dating Speaker Martin Romualdez. Ang sabi po ng mga Amerikano, Mr. President, the sauce for the goose is the sauce for the gander. Bakit parang, ba't po hindi nagsabay? Yung kay case po ni Zaldico po, ito po yung mga naunang kaso. If you remember po yung inspection ni Secretary Vince at kasama po si Governor Bons Dolor sa Mindoro. Ito po yung naging basehan po ng pag-file ho nila ng case. Final ho nila to sa Ombudsman September 29. So mas maaga po itong kasong to. So ito pong pangalawa, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPW at ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Andun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa? Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at may tiwala ho sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya. Gusto ko rin pong paniwalaan yung sagot ninyo, Mr. President.